us all stand up as we welcome our Senior Pastor, Reverend Glenn Ramos. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Praise the Lord. Amen. Sige po, patuloy na tayo mag-worship kay Lord. Taas natin ang ating kamay. Sige po, sambahin natin siya. Parangalan natin ang Panginoon. Hallelujah. We give you praise, O God. Sinasamba ka namin. Niluluwalhati ka namin. Come on, church. Bawat isa sa atin po na narito, magbukas po tayo ng ating bibig, purihin natin ang ating Panginoon. That you are our El Shaddai, the great I am, the name that is above every name, Jesus! 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 Hallelujah! Manalangin tayo, dakilang Diyos. Muli po kaming nagpapasalamat sapagkat alam po namin dakila kang patuloy na kumikilos sa iglesyang ito. Hindi ka nagkukulang kailanman. Kinaahabagan mo po kami. Sinasamahan mo po kami. Pinalalakas mo ang mga nanghihina. Nire-revive mo mga nangangailangan ng revival. Nandito kumikilos ang Banal na Espiritu para mag-restore sa mga nangangailangan ng restoration. Salamat po, Panginoon, na ang church na ito'y patuloy mong pinagkakaisa, Panginoon, upang kami patuloy na lumakad na ayon sa iyong kalooban. At sa oras na ito ay nakina po namin na ikaw mangungusap sa amin, ikaw ang siyang mangangaral sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Bago tayo umupo, pwede bang pakisabi sa kanat kaliwa mo, masaya akong narito ka ngayon? Ayan. Amen. I'm very happy to see you here. Amen. Pwede ba again, palapakan natin na malakas ang ating Diyos sa buhay. Amen. Tulad ng sinabi ng ating Pastor Manel, malapakaw po tayo lahat, malapit na malapit ang ating anniversary. Abangan nyo po ang mga detalye ng ating pong pagdiriwang ng 12 taon na katapatan ng ating Panginoon. Katatapos lamang po natin ng last Sunday ng ating series na natapos at sinimulan nung Sunday ang isang bagong series. Natapos yung series natin na branding at nagsimula tayo ng last Sunday ng This is Us, okay? At doon po sa branding, pinag-usapan po natin the brand of JTG Manila Church, no? Ano po ba ang brand na binigay sa atin, Lord? No? At nagsimula po tayo ng series na This is Us. Sabi mo sa atin mo, This is Us. Tulad na sinabi natin ng last Sunday, hindi po tayo victory, hindi po tayo JIL. Yes, kapatid po natin sila, ang Word of Hope, kapatid natin ang mga born-again Christian churches, amen, na tinataas ang Panginoon, pero hindi po tayo sila. May sarili pong identity na binigay sa atin ng Panginoon. Ang JTG Manila Church brand, no? Dito po, pinag-usapan natin ng last Sunday, the values that matter most of us. Bakit ba natin ito pinag-usapan? Kasi po, mag-anniversary tayo, kailangan po nating lubusang makilala at maunawaan ng church na ating pong kinabibilangan. Amen? So pinag-usapan po natin na Sunday, the values that matter most to us. Yung mga values, pag sinabi pong values, ito po yung mga bagay na mahalaga, importante, pinapractice po natin. Dito po nakikilala kung sino o ano ang JTG Manila. At napag-usapan po natin nakaraan, number 1, ang values po natin, number 1 is to honor God. We honor God above everything else. Sabi po, no, the primary purpose of the church is to glorify God. Ang pinaka number 1, pakipindot, na purpose ng church, listen, na hindi po lamang tayo ay magtipon-tipon, mag-fellowship, hindi lang para tayo ay magpalakasan, mag-worship kay Lord, kundi lahat ng ating ginagawa is to glorify God. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 12, tayong mga unang umaasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. So pinili tayo ng Diyos. Sabi sa katabi mo, pinili ka ng Diyos? Hindi ka aksidente? Sabi sa katabi mo, hindi ka aksidente? Wala pong aksidente rito. Amen? Pinili tayo ng Diyos. Sabi nga ni Brother Carlo, kahit mukha kang aksidente, hindi ka aksidente kay Lord. Pinili niya tayo. At pinili niya tayo, bakit po? Anong dahilan? Diyan nakasulat? Ha? Upang parangalan ng Kanyang kaluwalhatian. Upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Kaya number 1, church,
ang ating values dito is to honor God. Amen? Siyempre, nandun na rin yung to honor the pastors, yun ang isang tatak, JTG. Tayo nagpe-perceive, nag-o-honor sa ating mga pastor. Wala pa ako dyan. Sumunod, we honor one another. No? Atin din pinaparangalan ang bawat isa. Amen? Then number 2, values. Sundan nyo ako. Number 2 is, dito po is we are family. No? Hashtag family. Kasi po may kasabihan po tayo rito, we are not just a church. Ulitin ko, parang di kabisado ng iba. We are not just a church. Opo, simbahan ho tayo, pero higit sa pagiging simbahan, tayo po isang pamilya. Sabi sa katabi mo, magkapamilya tayo. O sabi ba, bagsak na yung kapamilya eh. No? Kapuso na daw ngayon. Oo. Pero hindi naman po pamilya tayo na parang isang organization. Pamilya tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya may kasabihan po tayo rito, kaya nga this is us. No? Pinag-uusapan natin kung sino tayo. Dito po, huwag kang maging bisita sa sarili mong pamilya. Amen? Sabi sa katabi, huwag kang maging bisita sa sariling pamilya. Huwag maging dayuhan sa sariling tahanan. Kasi pamilya ho tayo, hindi pwede ang turing mo sa pamilya mo na parang ikaw ay isang bisita o isang dayuhan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, uli, kapamilya ka rito. Pag-usapan natin na Sunday din, pangatlong values mo natin is hashtag J-Group. Okay? Hashtag J-Group. Bakit po? No, dito po, binibigyan natin ng halaga na ang bawat isa ay ma-mentor, ma-disciple, mapalakas at nangyayari po yan sa pamamagitan ng J-Group. Taas ang kamay ng merong pong ka-J-Group. Sige, taas ang kamay. Baba, sino naman po ang wala pang J-Group? Ilan? Tignan nyo na, mga kapatid, yung wala ka-J-Group dyan. So, pwede nyo na silang lapitan. Amen. Because here, we give importance na tayo po ay magpalakasan. Walang maiwan. Naalala niyo sinabi ng ating Pastor Manel na naging preaching niya, if we will stand together, no one will fall. At nangyayari po yan through J-Group. Ito po ang ating team verse. Hindi ko po nabanggit ito nakaraan, pero idadagdag ko po ngayon, ang team verse ng ating J-Group, 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. Actually, kabisado ito ng mga nag-J-Group training. We cared for you, dito po nangyayari yung caring. At ang caring, ang pinag-uugatan nito, yung God's brand. Anong God's brand? Love. Because we love you so much, we were delighted to share with you, hindi lamang po pangangaral, hindi lamang po preaching, kundi ang aming ibinabahagi sa inyo sa J-Group ay ang buhay namin. Amen? So pagka may ka-J-Group ka, you share lives together. Kaya sabi mo sa katabi mo, patuloy ka sa J-Group ha? Bawal ang umabsent sa J-Group. Amen? Ulitin ko yung tanong ko, sino rito very proud and very happy na may ka-J-Group? Sumigaw ng amen. Lahat talaga. Palapakan natin ang Panginoon. Sumunod, number 4. Hashtag puso ang puhunan. So dito, we value na ang paglilingkod kay Lord ay puso ang puhunan. Yan po ay binanggit at itinuro sa atin. Dinownload ng founder ng JTG Church International. Walang iba kundi ang ating Bishop Boy Ramos sa paglilingkod. Puso ang puhunan. Hindi po puhunan ang mahusay, magaling, matalino. Hindi po patalinuhan sa paglilingkod kay Lord. Hindi po pahusayan sa church. Yes, kailangan natin ng kahusayan, kailangan natin pagbutihin, pero pinakamahalaga sa paglilingkod ay puso. Then number 5, we talk about, dito tayo nagtapos ng nakaraan, hashtag excellence. No, bagamat puso ang puhunan, pero hindi mo pwedeng sabihin, puso ko itong ginawa ko, pero walang ekselente. Sa lahat ng ating ginagawa, ay nilalagyan natin ito ng excellence. Amen? We serve a mighty God who deserves all of us and the best of us. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay dakila.
kung saan siya'y nararapat ng lahat sa atin at ng pinaka-the best mula sa atin. Kaya po meron tayong hashtag dito, hindi pwede ang pwede na. Sabay-sabay sabihin, hindi pwede ang pwede na. Ulitin, hindi pwede ang pwede na. Anong ibig sabihin? We value excellence in this church. Kung ikaw ay gagawa, maglilingkod, gawin mo yung pinaka-the best. Kung bahagi ka ng ushers at magkakamay ka, huwag ka lang magkamay ng basta-basta lang, na parang isang misilang yung ngiti mo. Yung parang kabila lang. Bumigay, talagang todo mo yung ngiti mo. Kasi dito, hindi pwede ang... Parang di ho kayo kasama ngayon. Hindi pwede ang... Ayan, oo. Hindi pwede rito yung pwede na yan. Yung ibig sabihin ganon, okay na yan. No. Kundi lahat ng bagay na ating ginagawa ay inihahandog natin sa Diyos. No, yamang siya'y karapat dapat sa pinakamahusay, pinaka-the best na paglilingkod. Naniniwala kayo doon? Ikaw nga gusto mo, pag may gagawin sa'yo, di ba, gusto mo tumanggap ng the best? Higit ang Diyos. Tama? Kaya kung may gagawin tayo, dapat laging the best ay para sa Kanya. Now, this is us part 2. Okay? Now, allow me, kasi I think, pagpaumanin nyo na po ako ngayon pa lang. Kasi mukhang di ko ito matatapos ng 45 minutes, baka isang oras. Okay? Kasi dadagdagan ko po ito, bakit naging this is us? Okay? This is us part 2, number 6. We value sa JTG Manila Church ang hashtag upgrade. Hindi lang tayo excelente, kundi we continue to upgrade. Amen? Alam niyo po, marami mga churches, more churches closing than opening. Lalo na po sa panahon ngayon. Actually, nung ni-research ko po ito, this is pre-pandemic, that every year, there are 7,000 churches are closing. 7,000, imagine this, tingay lahat sa akin, 7,000 simbahan ang nagsasara taon-taon. Pre-pandemic pa po ito. Lalo ngayon, actually, maaari may kilala ho kayo, dating masiglang simbahan, ngayon wala na. Maaari may napapansin kayo sa inyong lugar na bukas na simbahan dati, ngayon sarado na. Nanya kayo? Napakadami pong nagsasarang simbahan. Bakit po natin binibigyan ng value ang upgrading, no? Ang pag-upgrade sapagkat kailangan ng church na lumago patuloy. Ito katotohanan, over 1,500 pastors left the ministry every month. Napakadami po mga pastor ang nagre-resign sa pagpapastor. Mas pinipili na ng iba ang mag-abroad, magtrabaho sa call center, magbenta ng kung ano-ano, kaysa magpastor. Over 1,300 pastors were terminated by the local church each month. May mga pastor hindi lang iniwan ng simbahan, yung iba naman, sinipa ng church. Pinaalis, tinanggal. At minsan, walang dahilan. Napagtripan lang ng mga elders ng church. No? Biro mo, aalisin mo yung pastor dahil sa trip-trip lang. Then 80% of pastors have conflict with their church leadership. Ito po yung nangyayari ngayon sa ating panahon na mayroong conflict within the church, pastors and leadership. And over 3,500 people a day left the church every year. Napakadami pong mga tao, 3,500 a day ang umaalis sa mga simbahan nila. Churches are dying in a natural death because of not reaching and preparing the next generation. Alam niyo po, maraming simbahan ang namamatay, hindi na nagpapatuloy sapagkat hindi po sila umaabot sa next generation. About 80% of churches are in the state of plateau. Ibig sabihin, hindi na lumalago. 50 lang sila na 5 years ago, 10 years na sila ngayon, 50 pa rin. Nagpa-plateau lang. Bakit? Dahil walang upgrading. Walang pagbabagong nangyayari sa simbahan. The average church grows for 15 years, plateaus, and then eventually dies according to Pastor Rick Warren. Sabi niya, sa 15 years, lalago yan,
Pero pag hindi nyo nabantayan, magpa-plateau. Ibig sabihin ng plateau, ano na lang, nagme-maintain na lang kayo. Salamat for 12 years, lumalago tayo at ako'y naniniwala, tingin kayo lahat sa akin, nawa kasama kayo sa pananampalataya na patuloy na pinalalago at pinalalago ng Diyos ang church na ito. Sabi sa katabi mo, hindi tayo para sa plateau. Para tayo sa pag-upgrade. About 87 believe that churches are not involved in any world mission. No, hindi sila involved. 87%. Kaya nga nakakatuwa, sabagat sa church na ito last year, 2019, natanggap ko yung report ng ating mission offering. Ay umabot po tayo ng 1 taon ng kalahating milyon. Wow, palapakan natin ang Panginoon. Because we believe in mission. No, kaya nga po, nag-launch tayo ng mission upgrade. Kasi we believe in upgrading, we believe in mission, so, naglabas po tayo, ito yung values natin, ito yung pinaniniwalaan natin, ito yung pinapractice natin, na kailangan nating mag-upgrade at kailangan nating tumulong sa iba para mag-upgrade. Ano ang mission upgrade? We help you to upgrade. Because we values upgrading. Tutulungan ka namin paano mag-upgrade. Sa buhay mo, sa relasyon mo, paglilingkod mo, pati po simbahan. Kaya nga po, nang nakaraang buwan lamang, may isa tayong church na tinulungan. Alam na natin lahat ito, amen ba? Amen. Sa San Mateo Church, sa Rizal po, isang simbahan doon, ganito ang kanilang church dati. Pakipindot. Yan ang kanilang simbahan. No? Talagang, ang kanilang pagkanta ay sinusulat lamang sa, tawag doon, Manila paper. No? Pero dahil we value upgrading. Kaya nga napapansin nyo ba, pati sa church natin, lagi may nangyayaring pagbabago. Ngayon, ina-upgrade naman ang CR. Napansin nyo ba? So, paumanhin po. Ngayon, medyo hindi komportable ang CR natin kasi inaayos. Sino mga nakapag-CR na? Di ba? Kita nyo, inaayos, di ba? At pag natapos po yan, sabi ko nga po sa inyo, dati pag pumapasok kayo, inaantok-antok ka, magigising ka dahil may amoy eh. Ngayon, pagpasok mo, makakatulog ka na sa loob. Ha? Abangan nyo po. Kasi nga, nag-a-upgrade tayo. Amen ba? Now, hindi lang tayo, very selfish kasi kung puro tayo lang eh. Kundi tumutulong tayong mag-upgrade din sa iba. Ito yung church noon, at nung in-upgrade natin, within 1 week, ito na po yung church nila ngayon. Tama. Ginawan po natin sila ng bagong church, bagong stage, lahat, no? Ibinigay natin sa kanila. This is mission upgrade. Why? We value upgrading. Dito po sa church, we make room for upgrading, not excuses. Sabi mo sa katabi mo, we make room for upgrading, not for excuses. Hindi po tayo dito nag-excuse, okay lang ito, no? Parang excellent, no? Hindi pwede na. Kundi kailangan nag-a-upgrade tayo. Lagi tayong may room for upgrading. Alam nyo ba bakit? Listen to me, church. Ang simbahan ng Panginoong Hesus ay kailangan niyang datnan na nasa kalagayang actually ay upgraded. Nasa kalagayan na kung saan ay nasa full purpose ang church. The last days will be characterized by the church entering into its full purpose. Kaya nga kailangan ang puso natin hindi ho tayo pumapayag ng pwede na. Hindi po tayo pumapayag ng hindi ho tayo nag-a-upgrade sa lahat ng level na maaari nating gawin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ito tayo. This is us. Ephesians chapter 5 verse 27, so that we might present to Himself the church in glory, not having spot or wrinkle or any of the such things, but that it will be holy and blameless. Ang church po ay kailangan pumasok doon sa lugar na kung saan siya ay lumalago. Siya ay pumapasok doon sa full potential ng church. Anong ibig sabihin kung pumapasok siya sa full potential, dapat nag-a-upgrade ang church. Mamamatay ang church at hindi mangyayari sa atin niya, kaya nga tutulong tayo sa ibang church eh.
kung mananatili lang tayo sa dati nating kalagayan. Amen ba? Sumunod, number 7, this is us. Hashtag, love in action. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tulad na sinabi ko po sa inyo last Sunday, ang aking pong sasabihin sa inyo ay hindi bago sa inyo. Kundi pinapractice na po natin ito. This is us, no? Lalo lamang pinapaliwanag ng Panginoon, lalo lamang kiniklear ni Lord. Amen, kung sino tayo. At isang bagay na binibigyan natin ng halaga sa church na ito ay love in action. Sa pamamagitan po ng love in action, we show Jesus to others. Showing Jesus through love in action. Kasi po ngayon, ang katotohanan tingin lahat sa akin, mahirap mangaral ka lang mag-evangelism nang wala ka nang ibibigay. Nang wala kang iaabot. Kasi nagkalat na ngayon ang mga ngaral. Nagkalat ang mga nagsishare. Kaya po kailangan, kung ikaw ay mangangaral tungkol kay Kristo, kailangan meron kang bahaging maibibigay sa Kanya. At alam niyo po, pag ganyan lahat ang puso natin, ang evangelization sa church na ito ay lalago. Amen. Lalo pang marami ang kikilala kay Lord. Kaya nga po tayo, hindi lang po tayo by words. Ano sabi ng 1 John chapter 3, verse 17 to 18? But if anyone has the world goods and sees his brothers in need, kung nasa sa iyong lahat ng bagay, pero nakikita mo ang iyong kapatid na may pangangailangan, yet closes his heart against him. Pero saradong puso mo sa kanya, how does God's love abide in him? Paano masasabi nasa iyo ang pag-ibig na tatak ng Diyos? Kung hindi naman bukas ang puso mo sa pagtulong. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Sabi diyan, mga anak ng Diyos, wag ho kayong magmahal ng sa salita lamang, ng I love you, I love you, I love you. Kundi maipakita ang pag-ibig sa gawa na may kasamang katotohanan. Pag mahal mo siya, tutulong ka, pero sasabihin mo pa rin sa kanya kung ano yung katotohanan. Doon papasok yung gospel. Actions speak louder than words. Yan po picture ni Pastor James. No, kumakatok sa mga kapitbahay natin na nagbibigay po tayo ng tulong na ayuda. At sa pamamagitan nito mga kapatid, na ipapakita natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? So we value ano po? Love in action. Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Children of God, in the midst of crooked and twisted generation, shine as lights in the world. Magliwanag kayo sa gitna ng magulo, twisted generation na ito. At paano tayo magliliwanag? Sabi sa katabi mo, paano ka magliliwanag? Magsusuot ka ba ng neon na damit? Magpapatutok ka ba ng malaking ilaw para magliwanag ka? Hindi po yun. Magliliwanag tayo sa pamagitan ng pag-ibig na may kalakip na aksyon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pag-ibig na may kalakip na aksyon. Love in action. Sumunod, this is us, number 8. Divine connection. We value in this church yung tinatawag pong divine connection. Ito po sabi ni Bishop Boy Ramos, na nailagay sa puso ko at patuloy ko rin pong ibinabahagi sa inyo. Connection is easy, but divine connection is order from the Lord. Ang connection, madali mag-connect, lalo ngayon sa panahon ngayon. Di ba? Mag-thumbs up ka lang, parang connected ka na eh. Mag-click-click ka lang, connected ka na. Pero yung divine connection, ang Diyos ang nagbibigay niyan. At sa church na ito, if you are divinely connected with this church, ang Diyos ang naglagay sa iyo dito. Sabi nga natin nakaraang linggo, kung dito ka iniligay ng Diyos, dumito ka. Pero kung alam mong hindi ka para dito, maghanap ka na kung saan divinely connected ka doon. Sabi sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Ibig sabihin, church, hindi po tayo naghahanap sa church na ito. Look at me, church. Hindi ho tayo pumapayag na ang mga members ho natin ay para mga kangaroo. Nandiyan kayo? Na palipat-lipat ng simbahan.
Huwag niyo pong isama ang JTG Manila ng pagtatalon-talunan yung simbahan na dito ka ngayon, next month, doon ka sa isang simbahan, umaga sa simbahan ka na gano'n, sa hapon nandito ka. Hindi po ito para doon. Naniniwala tayo kung dito ka iniligay ng Diyos, dito ka talaga. Amen? Divine connection. Naalala ko po, ikukwento ko lang ng mabilis sa inyo. Nung kami po ay magpunta, ni Mami, ng family ko, nag-vacation po kami ng Batangas. No? Kailan ba yun? 3 weeks ago, Mami? Noong 3 weeks ago, hindi lang po itong nakaraan, 3 weeks ago, buong pamilya po namin, kasama ng ilan natin mga manggagawa, nagpunta ho kami ng Batangas, ng Matabungkay. Now, si Tatay Lando yung aming driver that time. Nung bumabiyahe kami, ako'y nakatulog sa van. Nakarating kami doon sa checkpoint, kung saan, siguro mga 5 minutes na lamang, yun na yung dagat. Okay? 5 minutes na lang, dagat na ng Matabungkay. Nagsara sila, naglagay sila doon ng checkpoint. So natutulog ako, may kumatok sa bintana namin at kinakalabik ako ni Tatay Lando. Pastor, checkpoint po. Pagtingin ko, pulis o yung barangay pulis ang tawag doon, no? Pagdilat ko, para akong nawala sa isip. Binuksan, si tatay pa nagbukas yung bintana doon sa side niya Bumukas pababa. So kinausap ako, sabi sa akin, Sir, saan po kayo pupunta? So nawala sa isip ko kung ano nangyayari. Sabi ko, may pupuntahan kaming church sa loob. Simbahan po, church? Oo. Sabi niya, wala pong church dyan. Sabi niya, taga saan po ba kayo? Pwede po ba makahingi ng ID? Nung tinatanong akong taga saan, hindi ko mabanggit yung Cuenca, Batangas, which is may church po tayo sa Cuenca, Batangas. Kasi ina-allowed lamang na pwede kang pumunta sa mga area ng Batangas na dagat, no, yung mga beach resort, kung taga Batangas ka. Hindi lumalabas sa bibig ko yung Cuenca, Batangas. Sabi ko, ano po kami, tumitingin ako sa kanila, wala man lang nagbabanggit na Cuenca. Okay? Sabi ko, penging ID. Nung binigay ko yung ID ko, nakalagay sa ID ko, Manila. Sir, taga Manila po kayo. Ikot ho kayo. Ikot. Hindi kayo pwedeng pumasok. So, madaling salita, umikot kami. Pag-ikot namin, may motor na sumunod sa amin. Motor. Sabi sa amin, Sir, gusto nyo, makakapasok kayo sa loob. Iikot tayo sa ibang daan. 700 pesos. Okay? 700 pesos. Sabi ni Mami, hindi, sandali lang. Tatawagan ko yung aming contact sa loob kung saan meron kaming reservation na hotel. So tinawagan ni Mami, sabi noong kausap, Ma'am, maghintay ho kayo dyan. Darating yung tatay ko at ihahatid kayo papasok dito sa ibang daan. So sa madaling salita, dumating yung matanda, yung tatay, at nagmotor, sinundan namin. Umikot ho kami doon sa mga sigsag na lugar, yung parang bundok-bundok. No, yung dapat na 5 minutes papasok, umikot ho kami ng parang 30 minutes. No? Eto na, kitang-kita ko na yung dagat kasi umikot kami. Matabungkay na talaga. No? Talagang wow, sabi namin, praise God, makakapasok na. Yung barangay police na sumita sa amin, nandun sa loob. Sabi, pinapara kami. Di ba sabi namin, hindi kayo pwede pumasok, taga Maynila kayo. Yung nagmumotor na matanda, sabi niya doon sa barangay police, bisita ko yan. Hindi nga pwede. Gusto nyo, kasuhan ko kayo? Nung marinig yung salitang kasuhan, si Tatay Lando sa, ikot na po kami, iikot na. Iikot na po iikot na. So madaling salita, umiikot na naman kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ikot kami, sinubukan namin lumusot doon sa yung sumunod na Kalatagan. Kasi marami rin beach resort doon. So, subukan natin, Kalatagan. So, diretso kami. Pagdating naman sa dulo pala, meron ding mga sundalo. Pagbaba ng bintana, sabi ko agad, alam nyo, Sir, naliligaw lang ho kami, pero iikot na kami. Okay, ikot. Ikot na naman kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Okay? So, ito na. So, ikot lang, dive lang kami. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Sino kakausapin namin. Nag-stop ho kami sa isang bakanting lote. Habang nag-iisip ko anong gagawin, tinatawagan ni Mami yung contact doon sa loob ng Matabungkay. Naghihintay kami. Sabi ko kay Tatay, Tay,
CR muna ako. Mayroong Petron ba yung nasa harapan natin? Petron? May Petron doon tayo, CR tayo. Pag-abante ng van, no, siguro mula rito hanggang kay Nanay Meli, pag-abante, yung katabi pa ng lupa na aming pinagstapan ay isang gasolinahan. Ay, ito tay, huwag na tayo lumayo, ito na yung gasolinahan. So, pumasok si tatay sa gasolinahan. Baba ako. Pagpunta ko sa CR, napansin ko doon sa lugar, puro Christian letter ang nandoon. Puro mga, the Lord is my shepherd. Tapos yung coffee shop doon, Christian coffee shop. So habang nasisiyar ako, sabi ko, Christian siguro may-ari nito. Sabi ko, siguro Christian ang may-ari. Paglabas ko, may nagmamap, sabi ko, bro, Christian ba may-ari nito? Yes, sir. Anong klaseng Christian? Born again po. Aba, nakita ko doon sa may coffee shop, may kumakaway sa akin, naka long sleeve, naka maong. Kinawayan ko rin. Nakawayan kami. At pumasok ko sa loob. Pagpasok ko sa loob, sabi ko, sir, Christian pala itong lugar na ito. Oh, yes, sir. Sabi ko kasi, I'm a Christian also. Actually, I'm a pastor. Oh, praise God, pastor po pala kayo. Pentuan ng konti. Tinawag ko sila mami, sila Pastor James, magkapi-kapi ng konti. No? Habang nagkakapi kami, yung nakausap ko naka-long sleeve, lumabas. At bumalik uli. Pagbalik, sabi sa akin, sir, nandyan yung may-ari. Hindi pala siya yung may-ari. Gwapo magdamit, pero hindi siya yung may-ari. Nandyan yung may-ari. Gusto nyo bang makilala? Sabi ko, oo, kasi pinipray ko talagang makilala ko yung may-ari noon. So lumabas ako, nakipagkwentuhan ako doon sa may-ari, inintroduce ako habang nag-ano siya ng aso, nakipagkwentuhan ako. Actually, ang kwentuhan nun namin inabot ng almost 2 hours. Ang tagal, no? Dalawang oras, parang ganon. Habang si pastora naman, nagpipicture. Doon kasi maganda yung lugar eh. Pwedeng pagganapan ng baptism, wedding. Habang pinipicture niya, sabi niya, parang familiar tong lugar na to. Lapit siya sa akin, daddy, bumubulong. Habang ako kausap, ano yun? Familiar tong lugar na to. Ha? Alam ko tong lugar na ito eh. Di kwentuhan kami uli. Ang ganda nung kwentuhan namin nung may-ari. Kwento na niyang buhay niya sa akin. Paano siya nagkaroon ng ganoong lugar. Paano siya nagkaroon ng gasolinahan. So kwentuhan. Maya sabi ni mami, daddy, alam ko na bakit familiar ito. Dito ikakasal yung pamangking kong buo. May pamangkin siyang buo. Dito ikakasal. At alam ko, taga rito yung kanyang mapapangasawa. No? Yung babaeng mapapangasawa. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Yung pala, yung bahaging bakanting lote, na may katabing bahay, yun yung bahay ng mapapangasawa. Okay? Ito na. Kakwentuhan kami nung may-ari nung gasolinahan. Nalaman ko, may 4 pa siyang gasolinahan. Pero sarado ang kanyang gasolinahan tuwing araw ng linggo. Pero yung araw na linggo na yon, supposed to be kikita siya ng 1,000,000, pero sinasarado niya. Talaga sabi ko, grabe ginawa sa'yo ng Panginoon. Alam niyo yung nangyari? Nakuha niya yung number ko, kinuha ko yung number niya, nagkaroon kami ng connection. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, napakaganda ng yung testimony. Meron kaming both business operation and advanced training. Siya ngayon ang ating teacher sa itong month na ito. Nandiyan kayo? Sabi niya, Pastor, invited ka, magpipreach ka rito. Sabi ko, pumunta ka rin sa Maynila para madalaw mo kami. Ano nangyari? 2 beses kaming hindi pinapasok. Kasi kailangan mapunta ako doon. Pagtapos ng usapan, listen, eto, saksi yung mga kasaban. Pagsakay ko ng van, sabi ko, makakapasok na tayo. Alam niyo, nung pumasok kami, kinawayan lang kami nung police guard. Di ba? Hindi, pinaparo mo na kami. Tapos may police na nandun. Sabi lang ng police, dumiretso kami sa loob. Dire-diretso. Nag-enjoy kami sa beach. Ano nangyari? Dinirect lang kami ng Panginoon. Inikot lang kami ni Lord para makilala yung pastor na yon. Anong ibig sabihin nun? It's a divine connection. Ulitin ko madali ang connection, pero ang Diyos ang nag-o-order pag divine. Amen? Kaya, yung mga hindi pa po involved sa boat, Philippines, nung nakaraan, napakaganda nung ating naging speaker. Amen? Abangan nyo po. We value connection. Number 9. Culture of revival. Amen? #culture of revival. Dito po sa church,
Isang kultura natin dito, napansin nyo ba? Sino nakakapansin na? Yung lalo matatagal na sa church na ito. Hindi tayo pumapayag ng walang revival. Kultura ng church na ito ang revival. So what is culture? Culture is the characteristic of a particular group of people defined by everything. Pag sinabing kultura, ito yung characteristic na meron sa grupo. Culture refers to the cumulative deposit of knowledge, experience, beliefs, values, and attitudes. Yun ang ibig sabihin ng culture. So dito sa JTG Manila Church, sabi sa katabi mo, sa JTG Manila Church, we have the culture of revival. Salamat kay Lord, hindi po yan gawa ng tao. Hindi po yan sasabihin dahil kay pastor. Hindi po yan dahil sa leadership. Hindi dahil magagaling at mahuhusay tayo, kundi kinahabagan tayo ng Panginoon at itinatak sa JTG Manila Church ang brand ng revival. Amen? Totoo lang ha, aminin niyo po. Yung hindi umiiyak dati, pero dito natutong umiyak kay Lord. Sino mag-aamin yan? Taas ang kamay. O yung mga lalaki lalo. Tama? Dati tigasin tayo. Hindi halos tumutulo yung kaya natin utusan. Patulo na, imaangat pa eh. Pero dito, dahil may revival at may pagkilos ang Panginoon, hallelujah, praise God, durog ang puso. Kaya ang pag-iyak, hindi natin pinipigilan. Anong ginagawa ng Panginoon? Nire-revive tayo ng Panginoon. Salamat kay Lord, yung 5 days prayer and fasting natin last 2 weeks ago. Grabe ginawa ni Lord muli sa atin. Amen? Yung bold prayer, no, yung break me, no? Ano pa yon? Use me, search me. Yung bold prayer na yon, alam ko po, ako mismo naramdaman kong nagkaroon muli ng revival ang aking puso. Kaya dito sa church, kung hindi ka revive, ma-out of place ka eh. Sabi sa katabi, pag hindi ka revive, out of place ka. Pastor, paano ba ma-revive? Mag-flow ka lang. The more na pinipigilan mong sarili mo, the more na marami kang tanong, may mga reservation ka sa sarili mo, hindi mo mararanasan yung kultura ng revival. Ang kultura ng revival na meron sa church na ito na ginawa ng Diyos, salamat sa Kanya. Ang ginawa ng Panginoon sa atin, hindi tayo nakukontento nang hindi natin nararanasan ng revival. Napansin nyo ba? Amen? No, may revival na ginagawa ng Diyos. Bakit? Yan ang isang values na iniligay sa atin ng Panginoon. Number 10. Hashtag, dito sa church, this is us, we value making disciples. We make disciples. Hindi po tayo nagpaparami ng membro, kundi tayo ay nagde-develop ng Christ disciples. Anong utos ng Bible? Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make members of the church. Go and make musician. Ano sabi diyan? Go and make disciples. Hindi po tayo nagpaparami ng membro. Hindi po tayo nagpaparami ng mga manggagawa. Tayo nagpaparami dapat ng Christ disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sabi dito ng Panginoon, humayo kayo, gawin yung disipulo kung lahat ng bansa. Kaya nga may J-group po tayo eh. Nanya kayo? Hindi para magkainan. Hindi para mamasyal sa mga beach resort. Bukas na naman yata, meron na namang grupo eh. Nakaraan, may grupo. Ngayon, may grupo na naman yata na, ewan ko kung pinayagan na ba sila. Wala pa yatang pirma. Walang masama doon kasi lalong nagiging matatag yung relasyon natin sa bawat isa. Amen? Pero dito, kaya natin ginagawa ang anumang bagay na ating ginagawa. Sabi mo sa katabi mo kasi, para maging Christ disciple. Sabi mo sa katabi mo, Christ disciple ka na ba? Ang Christ disciple, tingin kayo lahat sa akin, konting pangangaral lamang po mga kapatid. Pag sinabing Christ disciple, sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto nyong sumunod sa akin, kung gusto nyong maging disipulo ko, iwanan ninyo ang lahat ng bagay. Kung hindi mo iwanan ng iyong asawa, ang anak mo, mahal mo sa buhay, na nagiging hadlang
ng pagsunod mo sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Sapagkat ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay kailangang buhatin niya ang kanyang cross araw-araw. Ang Christ disciple ng Panginoon, tingkay lahat sa akin, willing kang mag-sacrifice for Christ. Kaya nga, di ba, naalala nyo, yung branding mark of Jesus ay sacrifice. Hindi pwedeng walang sakripisyo. Pag nagdi-disciple ka, may sacrifice. Alam niya ng mga nagdi-disciple. Di ba? Gagastusan ka ng message, ng load. Ma-message ka lang. Tapos hindi mo isisim. No? Gagastusan ka ng oras, pupuntahan ka sa bahay. Pero sasabihin mong wala ka doon. Kahit nandun yung tsinelas mo sa labas. Hinintay ka ng 2 oras. Sabi mo kasi darating ka. Pero pagtapos ng 2 hours, sabi mo, baka hindi na ako makapunta. Diba? Talagang may sacrifice para ma-disciple ka eh. No? Magpapakounsel ka sa gitna ng madaling araw. Tama? So anong binibigay dito mga kapatid? Yung buhay. Hindi biro ang mag-disciple. Pero kasi utos ng Panginoon, sabi sa atin, utos kasi ni Lord. Utos ng Bible ng ating Panginoong Yesus, our great commander. Walang iba kundi mag-disciple. Kaya dito po sa church, hindi natin binibigyan ng halaga yung mga ministry lang eh. Yes, mahalagang ministry. Pero number 1, pinakamahalaga sa atin ay mag-disciple. Sabi sa atin mo, number 1 mahalaga sa atin? Mag-disciple. Pagkatapos kang mag-disciple, tungkulin mo namang mag-disciple. Sabi sa tabi mo, pagtapos mo mag-disciple, mag-disciple ka rin ng iba. This is us. Ito tayo. Tungkulin ho natin mga kapatid. Salamat sa praise and worship. Salamat sa mga tugtugan. Salamat sa mga tawanan, kwentuhan. Pero higit sa lahat, binibigyan natin ng halaga. Amen? Ang makapag-disciple tayo alang-alang kay Kristo. Sa pagtutos ng Panginoong Yesus, John 17 verse 18, as you send me into the world, I have sent them into the world. Paano ako sinugo ng Ama? Ganon din naman, isinusugo ko rin sila sa sanlibutan. Inutusan tayong humayo. Sabi sa tabi mo, inutusan ka, humayo. Alam nyo, nakakatuwa yung mga kapatid nating nagsishare hanggang ngayon sa jeep. No, naglalabin action para ma-share ang gospel ni Lord. Amen? No? Salamat sa inyong buhay. Pero kailangan lahat po tayo patuloy na gumagawa niyan. Listen, church, gusto mong lumalakas ka spiritual, huwag mong tignan lagi ang iyong sariling pangangailangan. Ulitin ko. Gusto mong ma-revive, gusto mong gamitin ka ni Lord, at gusto mong umahon sa kahinaan, sa lagi na lamang parang gusto mong palakasin ka, etong gawin mo, mag-disciple ka. Mag-share ka ng gospel. Sa kabila na nanghihina ka, sasabihin ko sa iyo, lalakas ka. Bakit ang pastor, sa kabila ng may pagsubok, alam niyo ba, kayo lang may pagsubok, kami man din mga pastor. Kayo nangangailangan ng pera, kami din. Kayo nanghihina, kami din po, tao lang kami. Pero isang sikreto, bakit ang mga pastor nagpapatuloy? Kasi wala ho kaming hinto na nangangaral tungkol kay Kristo. At dahil pinapangaral namin si Kristo, sa kabila na kami mahina, pinalalakas kami ng Panginoon. Yun ang sikreto. Mangaral ka ng mangaral tungkol kay Lord. Mag-disciple ka. Kasi kapag may dinidisciple ka, pag nanghihina ka, sasabihin mo, papaano yung idinidisciple ko? Sino rito may mga dinidisciple na taas ang kamay? Totoo ha? Taas ang kamay. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon sa kanilang mga buhay? Amen. Kaya nga dito sa JTG Manila Church, may kasabihan po tayo, ito magiging topic ko next Sunday. Where Christ is real and disciples are made. Kung saan totoo si Kristo, ang pagdidisipulo ay nangyayari. This is us. Pero itutuloy ko po ito. Natapos natin ang 10 values ng JTG Manila Church. Amen? 10 values. Ang katotohanan, listen to me. There is no us
if there is no commitment. Walang tayo kung magkakanya-kanya tayo. Sabi sa katabi, walang tayo kung kanya-kanya tayo. Naintindihan niyo yun? This is us. Us ang ginamit. Hindi, this is you o this is me. This is us. At walang us kung walang commitment. Expect every Christians to do. Ang paggagawa sa atin at ine-expect natin, dapat natin gawin para magkaroon ng this is us ay yung kung ano yung inuutos at ine-expect bilang isang Kristiyano. Number 1, JTG Manila Church, this is us. Ito kailangan natin gawin. We will protect the unity of our church. JTG Manila, protect the unity of this church. Protect the unity of our family. Paano? By acting in love toward the other members. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa. John 13, verse 34 to 35, love one another, just I have loved you. Romans chapter 12, verse 10, love one another deeply as brothers and sisters. Romans 12, verse 16, live in harmony with each other. Ganito natin po protektahan ang unity ng church. Kasi walang us kung walang unity. At saan po nagsisimula? May commitment tayo na mag-unite. Amen? Ulitin ko. Sinabi ko na ito na nakaraang linggo. Kung galing ka sa ibang church, wag mong ikumpara ito sa dati mong church. Kung may dati ka ng pastor, wag mo akong ikumpara o yung mga pastor na nandito sa dati mong pastor. Dahil hindi po kami sila. At hindi ho sila kami. Hello? May kaibahong calling, may kaibang anointing ang bawat churches. At kung inilagay ka na ng Diyos dito sa church na ito, protect the unity of this church. By, number 1, anong dapat gawin? By refusing to gossip. Pakipindot. Para maprotect ho natin ang church na ito, mag-refuse tayo ng manira sa bawat isa. Hindi mo tungkulin ang makipagchismisan kung ano ang mali ng bawat isa. Amen ba? Yung iba tungtong makarinig ng chismis. Ang mga banat yan, sabi ko nga, mga banat yan, ganito eh. Uy sis, alam mo na ba? Ako, ingat ka dyan. Yung mga, narinig mo na ba? Naku, mga ganyan, yung mga bibig na ganon, mga kapatid, hindi yung makapagbibigay ng unity sa church. Ephesians chapter 4, verse 20, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Paano natin magagawa ito? Number 1, if you hear something about somebody in the church, what do you need to do? Ano dapat mong gawin kapag may marinig kang something sa kapwa nating kapatid? Ano dapat natin gawin? Kasi this is us eh. We need to protect one another. Anong dapat gawin kung may marinig tayong pagkukulang, pagkakamali, chismis mula sa ating mga kapatid? Number 1, you go directly to that person and talk to them. You don't go talking to somebody else about somebody else. Puntahan mo yung taong involved doon sa iyong alam na chismis. Hindi yung kikwento mo muna sa iba habang siya'y nakatalikod. Masisira ang unity ng church. At kung tayo magkakagatan, sabi ng Biblia, mauubos kayo. Ang gusto ni Lord, mag-multiply tayo eh. Trabaho ni Satanas ng kaaway, ng mangkukulam. Alam niyo po, chismoso, chismosa, yan po yung mga mangkukulam.
Hindi po yan mangkukulam na may hawak na dal, yung tsakadal, tapos kinakarayo. Ano po yung mga mangkukulam? Yung mga makakating bibig sa paninira sa kapwa. Hello? Gusto nyo protektahan ng church? You go directly to that person kung meron man siya pagkukulang. You call one of the pastors kung di mo siya kayang i-deal. Tawag ka na pastor. Nandiyan ang ating Pastor James, Pastor Jericho, Pastor Mark, Pastor Jude, Pastor Manel, Pastor Brian. Ako po, pwede nyo kami call ng attention. Kung meron kayong something na kailangan nyo pong malaman. Hello? Pero hindi namin kayo pakikinggan kung sabi-sabi lang yan. Tandaan nyo po, ang pastor nyo po, mga leaders ng church na ito, hindi namin binibigyan ng atensyon yung mga sabi-sabi lang. Na paninirang puri lamang. Number 3, itong dapat natin gawin. Kung pag may narinig ka something sa iyong kapatid, ang number 1 mo dapat gawin, you pray for that person. O, totoo na yung chismis na narinig mo sa kanya. Pero po, protection na natin ang ating pamilya, anong dapat mong gawin? Ipanalangin siya. Hindi para siraan siya, hindi para sabihin mo yung kanyang pagkakamali dahil alam mo yung nangyari sa kanya. You pray for that person. Sumunod, we will protect the unity of the church by following the leaders. Ano yung mapoproteksyonan ng unity ng church na ito? Kung tayo ay sumusunod sa mga nangangasiwa sa atin. Halimbawa, bigyan ko po sa kayong sample. Ako po ay nasa ilalim ng pangangasiwa. Halimbawa, pagdating sa order ng church, saan uupo mga tao, hindi ko pakikialaman yan. Kasi merong wow team. Nandiyan kayo? Pag sinabi ng wow team na dito sila, ako man, kailangan kong sumunod doon. Nandiyan kayo? So as we follow one another dahil sa tungkuling ibinigay ng Diyos sa kanila, dan natin napoprotek ang unity natin. Hello? Hindi ka pwedeng, wala akong sinusunod. Ako at si Lord lang. E di kunin ka na sana ni Lord. Ang bait mo, kunin ka na sana ni Lord. Hebrews 13 verse 17, obey your spiritual leaders and do what they say. Gawin mo kung ano inuutos sa'yo. Pag sinabi sa akin ng media team, Pastor, gitna ka. Hindi ko pwede sabihin, hindi, gusto ko dito eh. Hindi, kailangan kong gumita. Sila yun eh, tungkulin nila yun. Nandiyan kayo? So matuto tayong gumalang, sumunod sa bawat isa, we will protect the unity of the church. Pangatlo, we will protect the unity of the church by being part of a J group. Pag part tayo ng J group, kaya nga nakakatuwa, nung pinataas yung kamay ng part ng J group, almost 90% ay part ng J group. Pero sana totoo. Sana all. Kasi yung iba, part kunyari, pero pag hindi niya trip. Ayaw niya. No. Gusto mo maging part ng family na ito, kailangan part ka ng J group. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting the meeting together. JT Manila Church, this is us, number 2. Paano nagkakaroon ng this is us? We will share the responsibility in our church. Yung this is us, yung values na yon, dapat may responsibilidad tayo na magampanan natin kung ano man ang binibigay sa atin ng Diyos. By, number 1, ito yung responsibility ng bawat isa, by praying for its group. Pag-pray natin palaguin pa tayo ni Lord. Sabi kasi ng Bible, manalangin kayo, no, na magpadala ang Diyos ng marami pang manggagawa. Na ano yung manggagawa? Na siyang mag-harvest ng maraming mga aanihin. Kay Lord nang gagaling yan eh. Amen? So ipag-pray. Sa mga sakatabi mo, nagpe-pray ka ba para sa church? Sino rito, honestly, ang nagpe-pray para sa church? Taas ang kamay. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ephesians chapter 3, verse 14 to 17. When I think of all of this, I fall to my knees and pray to the Father. Pag iniisip ko ang church, iniisip ko ang mga bagay ito, sabi po sa Pablo, ipinapanalangin ko sila kay Lord. Number 2, we will share the responsibility ng church by, ito po, inviting the unchurched to attend, by warmly welcoming those who visit. No, kailangan po sa church,
nandito yung warm na pagwe-welcome sa bawat isa. Amen? Kaya nga po dito, napakahalaga nung nag-uusap-usap tayo. May rules po tayo rito. 1 hour before the church and 30 minutes after. Yung 30 minutes na yon, listen, binabahagi ko na po sa inyo kahit member lang kayo. Kasi ito ay rule ng lahat ng worker. Dito meron pong 1 hour before the church and 30 minutes after. Bakit may 30 minutes after? Hindi po tayo rito pag-attend, pagtapos ng all glory, all honor, tumatakbo ka na palabas. Na parang ayaw mong may makausap. Okay? Dito po gusto natin i-welcome ang bawat isa. Gusto natin i-embrace ang bawat isa. JT Manila Church is the friendliest church. Ito ang maganda natin maging parang fake declaration. Sabay-sabay nga basahin, 1, 2, 3, go. JTG Manila Church is the friendliest church in the whole world. Wow. Amen. Faith declaration yan. Nawa mangyari. Amen. Number 3, we will serve the ministry in our church. By serving in this church. By discovering my gifts and talents and attend the Made Ministers class, being equipped to serve and by my pastors, by developing a servant heart. Dito po, napakahalaga pakipindot. Napakahalaga na lahat po tayo nagsiserve sa church. Sabi sa tabi mo, bawal ang taga-upo lang. Ulitin mo, kalabitin mo siya. Bawal ng taga-butas sa upuan. Kailangan lahat po tayo'y manggagawa ng Diyos. Paano i-develop mo sa iyong puso, pakipindot ng 2, ang servant heart sa'yo. Lahat po tayo servant ni Lord. And then pang-4, at dito ako magtatapos. We will support the testimony of the church. This is us. By supporting the testimony of our church. By ano po? Bawat isa dapat, we live a godly life. Paglabas po natin, hindi lang tayo Christian dito sa church. Kundi paglabas natin, we support the testimony of the church kasi ito tayo Pamilya natin to Kailangan makita sa'yo na lumalakad ka sa pagsunod kay Lord. Sa labas man ng simbahan. Hindi dapat marinig kanino man sa membro ng church na ito for the glory of God at sa kanyang kahabagan. Yung salitang, di ba taga JTG yan? Hello? Dapat walang mangyaring ganun. Di ba manggagawa ka pa doon sa Lope de Vega? Yung poging pastor doon? Sila yun Kaming lahat yun. Hallelujah. Kailangan makita sa atin yung buhay na lumalakad sa kaluwalhatian ni Lord. Romans 12 verse 1 to 2, I beseech you therefore, brethren, by mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Paano natin susupport ang testimony of the church? By attending faithfully. Kailangan po, pakipindot, kailangan po patuloy tayong tapat na uma-attend sa gawain ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang laging pala absent. Ulitin mo, bawal ang pala absent. At yung iba nakakahiya, absent ka dahil bakit? Inantok ka. Absent ka kasi dahil pumunta ka sa piyestahan. May piyestahan pa ba ngayon? Absent ka dahil naglaba ka ng umaga, napagod ka ng hapon, kaya Lord, hindi mo na ako a-attend. Ba't di mo ginawa nung Sabado? We will support the testimony of our church pagka tayo faithfully attending. Bakit? Tingnan niyo po ito Pagkalinggo, nakita ka ng kaibigan mo na nasa mall. Sasabihin sa'yo, di ba linggo ngayon? At ang oras nyo, di ba, 4:00 may gawain kayo? Bakit 5:00 nandito ka sa mall? Sira ang testimony. Amen? Hindi naman tayo lagi-lagi nagsasama-sama. Kaya pag-araw ng pagsamba, umating ka. Kaya sabi ng Bible, let us not neglect meeting together. Huwag mong kalilimutan. Then we will support the testimony of our church by giving your tithes and offering regularly. Ganito natin susuportahan ang testimony ng church.
sa pamamagitan ng pagbibigay ng may katapatan ang ating ikaput handog. Malakay 3 verse 10, bring the full tithes into the storehouse. Ito napakagandang revelation. Tingkay na sa akin. Sabi diyan, Malakay 3:10, lagi nyo naririnig ito, di ba? Anong sabi diyan? Bring the full tithes into the storehouse. Ba't sinabing bring? Hindi give. Kasi hindi sa'yo yung tithes. Dadalhin mo lang. Parang, tingkay na sa akin, parang grab food ka lamang. Ano yung mga grab, ano? Saka yung food panda. Dadalhin mo lang yung order. Ano kayo? Sino may mga food panda delivery tayo dito sa grab eh. Tama ba? Pag may order, milk tea, anong dapat mong gawin? Kung saan yung address, dalhin mo. Huwag mong iinumin sa daan. O habang nagdadrive ka, french fries, at ang prayer mo, sana fake booking. At ang tawag mo doon ay biyaya. Okay, sabi mo sa katabi mo, delivery ka lang, magdi-deliver ka lang. Kasi hindi sa'yo yun. Kaya sabi ng Bible, bring the full. Buong buo, walang bawas, hindi kinainan, hindi mo kinupitan. Kasi bakit bring? Hindi sa'yo yun. Pagdating sa offering, ano sabi? Give your offering. Tama? Ang gandang revelation, tama? Kaya pala bring, kasi hindi naman sa'yo eh. Tagadala ka lang, delivery ka lang. Amen? Pag taga-delivery ka, huwag mong babawasan. Kasi kapag nahuli kang binawasan mo yan, ikaw magbabayad yan. O kaya baka mapatalsik ka pa sa iyong trabaho. Tama ba, Jello? Biyaya, ha? Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. Ino-honor natin sila sa magitan ng ating pagbibigay. JTG Manila, this is our brand. And this is us. Tayo lahat ay tumayo. Wow, I'm very excited because alam nyo po, pinalilinaw ni Lord kung sino tayo. Nawa, wala pong JTG Manila family members ang may tinatawag na loss of identity. Because you know who you are. And be proud of who you are. Tulad ng sinabi ko last Sunday, JTG Manila, tingkay lahat sa akin, hindi po tayo perfectong church. Hindi tayo perfectong church. Hindi ho tayo pinakamagaling na church. Hindi rin po perfectong yung mga pastor. But this is us. Sa kabila ng ating imperfection, sa kabila ng ating mga kakulangan, salamat kinahabagan tayo ng Panginoon. At ginagamit tayo ni Lord. Kaya sabi sa katabi mo, magpagamit ka palalo. Amen? JTG Manila family, this is us. Ito tayo. Walang pagpapanggap, walang pagkukunwari. We are real Christ disciples. Amen? As we worship the Lord, alam nyo, challenge ko ngayon, tingin kayo lahat sa akin. Kung alam mo ito yung church mo, embrace it. Kung hindi naman, pakiusap ko sa'yo, maghanap ka ng church na i-embrace mo. Hello? Ulitin ko. Kung alam mong ito ang church mo, embrace this church. Kung hindi naman, please, maghanap ka ng church, ng local church, na pwede mong embrace. Kasi inihayag na namin sa inyo, sa magitan na rin ng revelation ng salita ng Diyos at sa pulpitong ito, JTG Manila, this is us. Ito po kami. Ito yung church that we honor God. This is the church na puso ang puhunan. Ito yung church na we value divine connection. Kanya kayo? We value upgrading. We value making disciples. This is us. Amen? So as we worship the Lord,
magpasalamat tayo sa Panginoon. JTG Manila, 12 years! 12 years! Hindi nagkulang ang Diyos. Hindi siya nagpabaya. Wow! Nakita natin paano siya gumawa ng himala. Nakita natin paano niya tayo sinamahan. Paano tayo pinagpala ng Diyos. And Lord, alam namin hindi ka patapos sa amin. Hindi ka patapos sa amin, Panginoon. So we will continue to worship you. We will continue to serve you. We will continue to honor you. Hallelujah! Come on, let's worship the Lord. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, Hallelujah! kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Sa oras na ito, tingin kayo lahat sa akin, mga kapatid. Pwede po ba, isang tabi mo muna natin yung mga hidwaan, samaan ng loob. Isuko natin kay Lord lahat ng yan. At ngayong month ng ating anniversary, month anniversary na po natin, muli tayong pagkaisahin ni Lord. Muli tayong buklurin ng Panginoon. May layunin ng Diyos sa church na ito. Ang Diyos ay naghahanap sa iglesyang ito ng mga lalaki at babaeng handang magpagamit sa Kanya. Sana, kapatid, sabi mo sa katabi mo, tayo yon. Paano? Isang tabi mo muna yung mga reservation mo. Tanggalin mo yung mga humahad lang sa isipan mo. Kung may mga tanong kang gumagambala sa iyong isipan, isurrender mo kay Lord. Makipag-usap ka sa mga leaders ng church para maliwanagan ka. Pero sa oras na ito, ang dalangin ko po, yung topic natin, this is us, pagkaisahin tayong lahat ng Panginoon. Amen. Gawin ho natin, kuha ho tayo ng partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let us pray one another. Let us encourage one another. Let us uplift one another. Ito ang araw ng pasasalamat. Pagpupugay sa Diyos na buhay. Inaalala ko ang mga panahon na ako ay tinugon ng Panginoon. Ilang ulit ko na bang napatunayan, Dapat ka, Panginoon. tapat ang Diyos, mag-asawalang hanggan. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. You are faithful, Lord. Salamat po, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay buti ng Panginoon, tapat siya noon Hanggang ngayon. Bilang
mahal niya. Lord, kaming mga anak niya. Ngayon pa ba ako mag-aalala? Hallelujah! Ilang ulit ko na bang napatunayan? Tapat ang Diyos, mag-asawa ng hanggan. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Hallelujah. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Now, I want to challenge everyone. JTG Manila family. Sino po ngayon ang magsasabi, tatanggap ng responsibilidad sa ating pong narinig na mensahe that you will going to protect the unity of the church? That you will going to protect the unity of this church. Sumunod, that you're going to share the responsibility in this church. Kasama ka, katuwang ka sa mga responsibilidad sa iglesyang ito. Pakatlo, that you're going to serve the ministry in this church. Nakasama kang maglilingkod sa iglesyang ito. Shout amen! And then, you will going to support the testimony of this church. Babantayan mo ang testimonya ng iglesyang ito. Sumigaw ng amen. Kung ikaw yon, kapatid, buong puso mo sinasabi yan, maraming salamat sapagkat inilagay ka ng Diyos sa iglesyang ito. Kasama namin maglilingkod sa Kanya. Kasama natin siyang pararangalan. Kasama tayo, sama-sama pupurihin, luluwalhatiin ang Panginoon. Salamat! Maraming salamat po! Salamat! Salamat sa Panginoon! Salamat! Salamat! Salamat sa Panginoon! Come on, church! Salamat! Salamat! Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Salamat! Salamat, Panginoon! Salamat po! Salamat po, Diyos! Salamat sa Panginoon! Nakita ko ang Diyos, kung paano siya Hallelujah! kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Salamat, Panginoon. Sa 12 taon ng pagsama mo po sa amin. Sa aming ganang sarili, alam po namin at tahasan naming inaamin. Wala po kaming husay, wala kaming galing. Wala po kaming maipagmamalaki sa iyo. Salamat. Sinama mo po kami na isa sa kahabagan. Salamat, isinama mo po kami sa iyong sasamahan. Salamat, isinama mo po kami sa gagamitin mo. Kaya Lord,
This is us. Ito po kami as one church, as one family. Salamat Patuloy ka namin pararangalan. po, Panginoon. Patuloy ka namin paglilingkuran. Patuloy ka namin pupurihin. Dadakilain. Patuloy namin ipagsisigawan. Si Jesus ang kailangan ng tao. Si Jesus ang pag-asa ng tao. Patuloy naming sasabihin ang mabuting balita na dala-dala ng aming Panginoong Hesukristo. Jesus is the gospel. Salamat, Panginoon. Patuloy kang maluwalhati. Wala kaming ibang itinataas. Wala kaming ibang pinupuri. Dinadakil kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Sige po, patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Sabihin natin lahat. Lord, salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Tapat kang Diyos. Nakita ko ang Diyos Come on, church. kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, mapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Diyos. For 12 years, palakpak na karapat-dapat sa ating Panginoong pinaglingkuran. Hallelujah! 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 Maraming salamat po, Ama. Amen.